Magandang araw po sa inyo lahat, mga kapatid, mga kababayan. Mayroong masamang balita. Senador Rodante Marcoleta ay kinasuhan ng perjury. Sino ba ang file ng kaso sa kanya? At doon pa sa ombudsman mismo talaga i-file yung kaso. Panoorin po natin sa balita. Inireklamo ng perjury sa ombudsman at sa COMELEC si Senator Rodante Marcoleta dahil sa pagsisinungaling umano tungkol sa natanggap na campaign donations nitong eleksyon 2025. Ang sabi ng election watchdog group na Contradaya, inamin ni Marcoleta sa isang TV interview na tumanggap siya ng donasyon nang tumakbo sa pagkasenador pero nag-declare ng zero contributions sa kanyang pinanumpaang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Sabi ni Marcoleta sa isang panayam, hindi niya pwedeng pangalanan ang nagbigay ng donasyon kaya inilagay niya zero ang contribution. Hindi raw pinababayaran sa kanya ang donasyon na pinatuturing nitong utang na loob. Sinisika pa ng GMA Integrated News na kuna na payag si Marcoleta pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Ayon sa balita ay nagsinungaling daw si Senador Rodante Marcoleta sa kanyang SOSE noong tumakbo siya bilang senador. Ang nagsampa ng kaso ay Contradaya. Kung tingnan po natin ang kanilang page, ayan po yun, yan. Parang independent. Kung titignan po natin yung page na yan, parang nagmamalasakit talaga, parang independent siya. Kasi nakalagay dyan, maghanda, magbantay, kumilos, parang talagang may malasakit. At ito, yan o, nandyan yung mga pangalan ng mga nagsampa ng kaso sa butihing senador, Senador Rodante Marcoleta, doon sa ombudsman. At alam po natin na ang nasa ombudsman ngayon ay si Boying Rimulya na hindi maganda yung kanilang relasyon ni Senador Rodante Marcoleta. Nagkaroon ng hindi magandang pag-uusap tungkol doon sa yung sinabi noon ni Erwin Tulfo na we can bend the law, at na sinang-ayunan ni Boying Rimulya. Doon nagkaroon sila ng pagtatalo. Ngayon may nakasampang kaso laban sa kanya. Sana huwag magamit yung pagkakataon na yun para idiin si Senador Rodante Marcoleta tungkol sa kasong sinampa laban sa kanya ng Contradaya. At nariyan din yung mga pangalan ng mga nagsampa ng kaso. Ano bang layunin ng mga yan? Gusto nilang busisihin yung SOSE ni Senador Rodante Marcoleta. Nandaya ba si Senador Rodante Marcoleta? Dahil sa SOSE niya ay mahigit 100,000 yung natanggap niyang tulong mula sa isang individual. Hindi na niya binanggit kung sino yun. Binalita naman na parang utang na loob na lang niya. Ngayon pinapalabas ng mga kritiko niya na yung taong yun na nagbigay sa kanya ng tulong ay si Diskaya. Yung mag-asawang Diskaya, yun ang pinapalabas ng mga kritiko niya. Ito, balikan po natin yung mga nagsampa ng kaso. Sino-sino yung mga yun? Tatlo sila Danilo Araw, Alexander Lacson at Dino De Leon. Unahin natin, sino ba yung si Dino De Leon? Puntahan po ninyo yung kanyang page.
makikita ninyo sa kanyang page na sumusuporta siya sa isang politiko. Ayan. Kasi nakita ko para hindi po tayo maging bias. Hindi tayo maging bias. Kasi sinearch ko yung mga pangalan nila sa Facebook ay lumabas. Meron silang pansariling interes. Maging si Dino De Leon, tumakbong senador sa ilalim ng pamumuno ni Juan noon, ni tawag dito, Leni Robredo. Kaya pinapakita ko po ito sa inyo. Itong video ito ay para malinawan po yung mga kababayan natin kung ano ang layunin nila. Bakit nila sinampahan ng kaso si Senador Rodante Marcoleta. Hindi totoo yung page nila na parang may malasakit. Malaking kasinungalingan ang pinaggagawa ng mga ito. Sinasabi nila na may malasakit. Bakit kung totoong watchdog kayo ng mga politiko, bakit si Senador Rodante Marcoleta lang? Yung mga sinusuportahan ninyong mga politiko at pinabayaan nyo lang. Bakit hindi nyo busisihin din yung kanilang mga sosyo? Ano ang layunin ninyo? Yung dalawang yan, pati si Danilo Araw. Kaya mga kababayan, huwag po tayong palinlang, huwag tayong padaya. Tayo mismo sa ating mga sarili ay magbantay tayo. Talagang mayroon silang galit kay Senador Rodante Marcoleta. Gusto nilang mapatalsik sa kanyang pwesto. Pero hindi sila magtatagumpay sapagkat si Senador Rodante Marcoleta ay nasa katwiran. Batas yung ipinaglalaban. Hindi yan maaalis sa kanyang pwesto. Binabago yung issue. Kaya yung page na yan ay masasabi kong hindi totoong para sa mamamayan. Mayroon silang pansariling interest, political interest. Kaya nila sinampahan ng kaso. Kaya sila nag-file ng kaso kay Senador Rodante Marcoleta. Yun lamang po. Maraming salamat.